So every week, every Saturday and Sunday, we have medical missions. And then every day may nagpapasa ng letters for financial assistance, medical assistance. Yan, nagbibigay din kami. So para makatulong. Paano yung processing or screening process para humingi ng tulong? Actually, magpapasa lang ng letter. If may medication sila, yung mga maintenance, pina-attach namin so that we could give, baka meron kami sa office, nagbibigay Kailan po kami. may reseta. Yes, reseta. Oo. Tapos, saan dadalhin yung letter? Yung letter sa office namin sa St. Gerard Construction Building. So may nag-entertain for the Charity Foundation talaga. Oo. Saan address nito? Ganun. St. Gerard Construction Building sa F. Manalo Street, Barangay Bangbang, Pasig City. Pero para lang sa mga taga-Pasig. Oo, so far. Oo. Sa ngayon, no? Sa ngayon. Oo. Si Nanay Feli ay isang 76 years old na taga-Pasig. Ay na. Anong kwento niya? Paano siya lumapit sa inyo? Actually, hindi siya yung directly lumapit sa akin. So, nanonood ako ng vlog, yung Balitang Pasigenyo. And parang ginawan ng docu si nanay. Nabasa ko, tapos kinontak ko yung vlog. Tapos sabi ko, gusto kong tumulong kay nanay. Kasi si nanay, nagbebenta lang siya ng mga gabi, nagtatanim din siya. So, para mabuhay yung apo. Apo na. Oo. So, apo na lang ang kasama ni nanay. Oo, itong apo niyo ang nag-aalaga sa inyo, Nay. Ano po bang kwento ninyo, Nay? Kasi nung una, yung vlogger na nag-ano sa akin, hindi ko inaasahan na ako ang ano nila, ako ang mapupuksoan. Nagulat na lang ako, tinawag ako ng apo ko. Sabi, Lula, umuwi ka, may naghahanap sa'yo. Sabi ko, sino? Sabi, basta, hindi namin kilala. Natakot naman ako dahil baka, anuhin ako, yung, madimulis ba yung aming kubo? Akala mo nakatira po kayo sa kubo. Sa kubo ho kayo nakatira. Creek. Opo, sige po, tuloy niyo po. Di, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko, dahil baka madimulis, kawawa naman yung bata ron. Di umuwi ako. Pagdating ko, nakita ko sila, yung vlogger. Na, sabi niya, andito na si nanay. Hapon na. Di, ano naman ako doon. Na, pinaano ko sila, pinaupo. Sabi, nanay, ikaw ang napili namin. Sabi ko, bakit? Kala ko kukulong nyo na ako eh. Takot pa ako eh. Sabi niya, hindi na, tutulungan ka namin. Sabi niya. Sabi ko, ay salamat, sabi ko. Kasi kako, lalo na akong hanap buhay na mabuti. Kung hindi ito lang, gulay, tapos tinda-tinda, mga bahay-bahay. Sabi niya, nanay, ngayon hindi ka na magtitinda. Sabi ko, hindi rin po pwede. Sabi ko gano'n, kasi sanay ako sa trabaho. Hindi, sabi, hindi, kinunan na nila ako. Mga kinunan, panay ang kuha nila sa akin. Sabi niya, sige nay, kukunan ka namin, tapos i-ano namin sa sa Facebook para makita ka kung ano mo, yung kabuhayan mo. Di, sabi ko, salamat kako. Kung iyo kako binigay ng Panginoon sa akin, tatanggapin ko yun. Nag-grocery sila. Sabi, diyan ka lang na yung aalis. Di, nag-grocery sila. Kami na ang mag-grocery dahil baka mamaya, sabi nyo, mahulog ka pa sa creek. Dahil madilim na eh. Tapos yun, nakapag-grocery na sila. Nag-grocery sila ng mga pagkain. Tapos may itlog, may gatas, may asukal, may kape. Basta lahat inano nila. Kompleto. Di, sabi niya, pasensya ka na lang na sa pera namin. Sabi ko, hindi naman ako nanghihingi ng pera. Sabi ko, kung ano lang yung bigay niyo sa akin, okay lang naman sa akin. Hindi naman ako maghahangad ng Binilhan ako nila ng grocery, saka 3,000 pera. So, okay. Yun. Tapos, na yun, maayos na. Salawat ako sa kanila. Hindi ko inaasahan na ilang taon na yung naglilumipas. 3 taon. Taon na. Taon na. Taon na pala, oh. Oo, taon na. Tapos, nagulat ako sa umaga.
tatlo sila, yung kaibigan nung vlogger ko na may edad na, sumilip. Sabi niya, nanay, nandiyan ka pa ba? Sabi ko, sinisilip ko siya. Hindi ko na makilala nga dahil matagal na eh. Di ba? Tapos sabi niya, kami yung nanay nagbigay sa'yo. Ngayon, maniningil na kami. Sabi ko, hay, ano sisingilin sa akin? Patawa pa. Nagpatawa pa. Tense tuloy si Sabi niya, nanay. kami yung nagbigay sa'yo nanay ng ng grocery, tsaka mga pagkain. Sabi ko, ay salamat. Sabi ko, naalaala ko rin ninyo ako. Sabi niya, halika nay. Sabi niya ganun, babalik kami. Sabi niya ganun. Sabi ko, bakit? Basta babalik kami. Kinabukasan, bumalik sila. Sabi niya, una na lumitas ka, kukunan ka namin. Simula nung mamitas ako, hanggang sa nag-deliver ako, kasunod sila. Okay. Nag-deliver kayo ng Gabi. Mga gulay. gulay. Talbos, saluyot. Kasi negosyo nyo yan. Opo. Yung munting negosyo nyo. Opo. Okay. Yun. Di, pagka, kauwi na rin sila. Sila lang ang magkakapatid, tatlo sila. Nung nagkuha sa akin, nung nag-deliver ako. Tapos nung sabi niya, nanay, babalik kami. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi, may bibigay kami. Isang grocery lang na yung sa Pure Gold. Isang partner lang. natin yan. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. Mayroon pa rin yan. Sabi ko, ako nahihiya sa inyo dahil ako na lang lagi ang ninyo. Sabi niya, hindi na basta tutulungan ka namin. Tapos noon, sabi niya, babalik kami na pagbalik namin dito, alam mo na kung sino magbibigay sa'yo. Sino? Hindi mo pa rin sinabi. Sino nga? May suspense pa May talaga. suspense pa siya. Sabi niya, may suspense. huwag kang huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Sabi niya, ako naman hindi umalis. Sabi niya, darating ang ang... Tutulong sa'yo? Oo, tutulong sa'yo. Ako naman, sige, doon lang ako sa yung tawag dito, yung bakod. Nagbakod ako, binakuran ko yung mga tanim ko kasi mga bata. Ang galing mo magkwento, nabibisualize ko ha, yung mga nangyari. Very detailed ka. Tuloy mo, nag-ano ka na. Nagawa ko talaga, kaya alam ko. Sabi niya, pupunta na dito, Lay. Mag-ano ko na, maghanda ka ng upuan. Naghanda naman kami ng upuan. Sabi niya, si Ma'am Sara, Ma'am, ang pupunta dito. Sabi ko, sino Sara? Wala ako kagawang kilala ni Sara. Hindi ko kilala si Ate Sara. Tapos? Sabi niya, yung magbibigay sa'yo ng kabuhayan mo. Yun, kabuhayan. Kabuhayan mo, sabi niya. Ano ba talaga gusto mo na Sabi ko, wala naman akong kundi pagkain. Sabi ko, pagkain. Sabi ko, sabi niya, ano pa? Kako dito, malamok. Sabi ko, kailangan ko kulambo. Di sabi niya, sige, yung radyo, ayaw, ay, gusto ko nga yun. Yun ang pangarap ko sa buhay ko So, ito yung mga eksena, pinapakita natin. Ate Sara, ano yung mga dinala mo sa kanya? Yun, Ate Sara. Actually, nakakatuwa nga kasi yung mga ni-request niya, sobrang simple things. Like kulambo. Yung kulambo, yung radio, tapos may electric fan na solar. Oo, tapos yung may ilaw pa kaming dinala para sa kanya. So, yun nga nakakatuwa kasi simpleng bagay na talagang makakatulong sa kanya. At marunong si nanay, solar ang pinili na. Kasi sa ilaw namin, wala ka kami kuryente. Diba? Oo. Pati light, solar light, binigyan mo na rin si nanay. Wala sa area nilang kuryente. Kaya sabi ko nga, nang dumating si Ma'am Sara, talagang umiyak ako talaga. Bakit ho kayo naiyak, Nay? Sa tuwa. Sa tuwa, hindi ko sukat nakalain na makatanggap ako ng ganyan. Eto, kaharap niyo siya ngayon. Ano gusto niyo sabihin sa kanya? Ay, niyakap ko ito. Nung kami lang talaga. Ngayong ko lang naranasan ng ganito mga tao pala. Mayroon pa palang tao na tulungin. Kaya sabi ko nga, Lord, ako, salamat.
meron pa pala akong mga tao na nakakaintindi sa taong naghihirap. Ang ano ko lang doon, dahil matanda na ako, may mga apo ako, para sa kanila na lang. Mga, ano pa ba ang hihilingin ko, matanda na ako. Hanggang ngayon, Ate Sara, patuloy pa rin ang pagbantay nyo kay nanay. Pagtulong sa kanya. Sinusubaybayan namin sila nanay kasi ang nangyari, nung pumunta kami sa area nila, kasi creek siya talagang literal, tatawid ka ng nakakatakot nga kasi sobrang nipis. Kung lasing ka, malalaglag ka talaga sa creek. Nahulog na nga ako doon. Oo, si nanay kinuwento na nga. Kasi ginabi ako ng uwi. So, anong naiisip yung long-term na tulong na pwedeng ibigay kay nanay? May sinabi kami na yung parang food cart, yung parang may yung tusok-tusok. Baka pwede nilang maging negosyo. Dun sa medyo malapit sa school para kahit papaano may pinagkakakitaan nila. Tsaka along the way kasi na nandun kami. So binigyan din namin ng grocery packs yung mga neighbors niya kasi ang dami palang kabahayan dun sa area nila.